So, what is up mga pare, mga bossing? Panibagong vlog ulit tayo ngayon, no? Magandang hapon sa inyong lahat. So, itong vlog natin is all about issue ng mga Pinoy motorcycle rider dito sa Taiwan. Ayan, so hindi nalingid sa kaalaman ng marami. Ayan, so kahit sa mga kababayan natin sa Pinas, baka may nakakita na nakabalita about doon sa mga nangyayaring dito, mga disgrasya. Ayan, so mainit-init ang issue dahil ito ay nung last week lang, Martes ba yun? Or Miyerkules? I think Miyerkules yata yun nangyari, umaga. Yung isang kababayan natin na Pinoy na nakamotor ay nakabangga ng lokal ng Taiwanese na matandang babae, si Lola. Ayan, si Ama. Nakabike lang siya na nabangga ng kababayan natin Pinoy at sa hindi magandang happening na nangyari ay namatay yung matanda. So doon sa pagkakabangga, hindi ko lang sure kung dead on the spot or dead on arrival sa hospital. Pero namatay siya, pre. Siyempre alam naman natin ang batas, kalsada, kahit sino pa may kasalanan, basta yung nabangga, namatay, pre, ay, madadali ka talaga. What more pa na yung matanda ay nakabike lang, pre. Matanda na, 76 years old. Ayan. So medyo aware tayo dun sa nangyari yun dahil meron tayong informante. Yan, nakabalita tayo. Di naman tayo chismoso. Kaya lang, ayan, may kasi may pakpak may pakpak ang chismis. So ayan, umaga kasi yon, papasok daw siya ng trabaho. So sabi sa informante ay malapit na siya actually sa kanyang company. Yan, so dito sa amin banda yon, mga pre. Ayan. Makikita natin mamaya sa video, madadaanan natin yung pinangyarihan ng insidente na yon. So nakakabahala lang kasi syempre yun, iba na naman ang tingin ng mga Taiwanese sa atin, sa mga OFW dito sa Taiwan, mga nakamotor. So maglalaylo talaga lahat. Ang hirap nun, pre. Syempre pagka may balitang ganyan, damay-damay yan. Hindi naman lahat ng Taiwanese ay magiging sila. Ang tingin nila ay aksidente yan, wala namang may gusto, Ang problema nito, mga pre, yung kababayan natin walang lisensya, tapos yung motor problemado din ang papers. So imbis na yung insurance ng motor niya sasagot doon sa nadisgrasya niya, magiging wala tuloy, pre. Yun ang mahirap na pakatandaan ng mga kababayan natin na walang lisensya at hindi kumpleto ang papers ng papel. Yung sabi nila pamalengke lang. Yun, syempre drive at your own risk. Parang ride at your own risk yung mga hindi okay ang papers ng mga motor. Pag nakabangga talaga kayo niyan, sa halip na may insurance sanang sasagot sa inyong nakabanggaan, walang sasagot. So magiging settlement sa inyong dalawa yon. Tapos syempre pag wala ka pang lisensya, pre, yan ang mas mahirap, na obvious naman alam natin kung anong kakahinatnan yan. So dito naman sa Taiwan may mga due process naman yan. So nung nakaraan din meron ding nadisgrasya na Pinoy sa may bandang Xiaoto. Ayan, so mga hindi nakakaalam, yun yung dito sa may Kaohsiung, Gangshan, Xiaoto, Nansu. Ayan, karamihan may alam nila Gangshan tsaka Nansu. Ayan, pagitan yan Xiaoto.
nakabangga yung Pinoy. Madaling araw yata yun ng Sabado, alas 4. Galing yata ng syempre nag-inuman, bumiyahe papasok. Siguro may pasok pa ng Sabado ng umaga. Pinilit bumiyahe. Yun, ang nangyari doon ay naka-stop yung mga motor dahil mag-giveaway sila doon sa papaliko. Pakaliwa. So nadali ni kabayan, yun. Basag ang motor. So may due process naman dito sa Taiwan. Hindi naman porket nakadisgrasya ka ay kukulong ka kaagad. May due process yun. Siyempre may investigation pa. Siguro not unless na under influence ka ng alcohol. Ayan. Pag nakainom ka tapos nakabangga ka, namatay, yari ka doon talaga, pre. Wala ka ng takas doon, baka pupusasan ka na. Hindi ako certain, hindi ako 100% sure, pero syempre nakainom ka eh, automatic na siguro yun na may possess tapos undergone ka na. Pero sa mga narinig ko ng mga information ay makakapagtrabaho pa as usual yung kabayan natin. Makakapagtrabaho pa siya as usual habang hinaantay yung hatol ng government at investigation. Ipini-prepare pa yung mga dapat na steps or procedures sa mga pag-imbestiga siguro bago sila ipatawag at pag-uusapin yung bawat side kung anong settlement ang gagawin nila. Pero garantisado yun na si kabayan natin meron siyang liabilities doon sa nabangga niya, pero meron din siyang liabilities sa violation niya na driving without license. Ayan. Tapos yung motor niya wala ding insurance, hindi rin rehistrado. Ang sabi niya ay hiniram lang daw. So magkaiba yon. May prosecution process ang Taiwan, iba ulit yon. Oops. So dito na tayo sa malapit na pinangyarihan ng aksidente. Dito yon, somewhere here, malapit sa sa hospital na to. Ayan. Ayan dito to sa may Lucio papuntang Gangsan. Ayan, sa mga nakakaalam, mga taga rito. Ayan, dito yan. Kasi nadaanan ko to nung umagang papasok ako ng trabaho. Dito banda, doon banda. Ayan. So mga kababayan natin na syempre bawal ang mag-drive ng walang lisensya. Kaya yung mga nagda-drive na walang lisensya, again, syempre maglisensya na kayo mga pre. Hindi naman sa pinipilit kayo, pinapakialaman, pero syempre pag may nangyari din sa inyo, hindi nyo masabi, damay din ang buong OFW community dito sa Taiwan. So siguro yung kabayan natin, hindi ko alam kung anong magiging, pero sa mga nabasa ko sa Google information na yan, ay kakaharapin talaga niya ang gobyerno. Sana gumaan at maging ang mangyari lang ay mapauwi siya ng Pinas. Ganun lang sana, hindi na makukulong, something like that. Buti na lang di siya nakainom. Pero kaya nga lang kasi syempre tayo mga Pinoy matitigas ang ulo, and aware tayo dyan, aminado tayo na matitigas ang mga ulo natin. So wala tayong magagawa, nangyari ng mga nangyari. So sa mga kababayan natin na wala pang lisensya, again, siyempre hinihikayat ko kayo na maglisensya. Kung wala kayong lisensya sa Pinas na pwede nyo i-convert, mag-ano na lang kayo, mag-exam na lang kayo. Kung talagang gusto nyo magkalisensya dito, mag-exam na lang kayo. Siguro mga 1 buwan magkakalisensya na kayo. Hindi naman gaanong sobrang mahirap yung licensing exam dito sa Taiwan. Kahit bumagsak kayo, kahit ako 2 take sa exam, written exam, 2 take din sa actual, sa driving drive test.
ganun, mahirap talaga. Lalo yung kabayan natin, wala siyang mapakitang lisensya, wala kang say, kumbaga. Hindi mo maipagtatanggol yung sarili mo. Hindi mo maipagtatanggol yung sarili mo kasi nga wala kang mga permit. Lagay ng lisensya, insurance, wala kang permit. Kaya hindi mo masasagot, hindi mo maipagtatanggol yung sarili mo. So yun yung napakahirap. Kahit ano pang explanation mo na hindi mo kasalanan, ganito ganyan, hindi mo sinasadya. Again, pagka driver ka ng motor or kotse at namatay yung kabilang party, liable ka. Ganun siya katindi. Kaya dito sa Taiwan nga, dati nagkaroon din ako ng accident na nung naka-e-bike lang ako. Nabangga ako sa likuran. So, sabi niya, nag-signal light. Nabangga niya ako sa may likuran. Pinag-usap kami pre ng after 2 months, tsaka kami pinapunta doon sa may council nila, sa bayan. Parang council station, di ko alam kung anong tawag nila doon. Pag-uusapin kayo both parties. Ayan. So, ang nangyayari pala, pag magkaroon ng disgrasya, magkakwentahan kayo ng mga damages. Kumbaga, hindi porket kasalanan nitong isa, siya ang bumangga, ay wala ka ring negligence. Kumbaga, ewan ko kung bakit ganun. Tapos pagsisettlein pa rin kayo. So after 2 months, hindi ka na enrage. Kumbaga wala ka nang galit doon kasi humupa na lahat, tsaka kayo maganda rin yon na isa. As long as wala namang ganyan, namatay, something like that, walang physical injury na serious, ganyan. So sa mga kababayan natin na nandito sa Taiwan, nagmumotor, walang lisensya, maglisensya na kayo mga pre, wag na kayong matigas ang ulo. Tapos yung insurance nyo, gawin nyo as much as possible updated para wala tayong sakit ng ulo. Sana maging law abiding tayo na citizen dito sa Taiwan para pag malaki naman nila tayo, 'di ba? Dito na nga tayo sa Taiwan, no? Di pa natin ayusin. So sa mga kababayan natin dyan na riders at law-abiding citizen, mga may license, updated ang lahat ng papers, salute. Saludo tayo dyan mga pre. So keep up the good law-abiding citizen act. So ayun lang mga pre. Maraming salamat sa inyong panonood. At syempre, sana wala na tayong mabalitaang aksidente involving mga Pinoy. Kung meron man, sana minor lang yan. At sana lahat ng Pinoy dito sa Taiwan na nagmumotor ay magkaroon na ng lisensya. Sana. So yun lang mga pre. So sa ating lahat, ride safe na lang. Maraming salamat sa panonood. Bye bye.